Pala si Rena Sabelio. Ako nga pala si Kirsten Reyes. Ako nga pala si Ira Umandam. Ako nga pala si Kelly Rain Reyes. Ako nga pala si Darius Saria. Ako nga pala si Janus Sanchez. At kami ang grupo! So ayun po guys, andito po tayo sa lungsod ng Kawit. Alam nyo ba kung bakit tinawag ang Kawit Cavite na Kawit Cavite? Kasi along the shoreline along Manila Bay, kung nakikita nyo sa geographical mapa ng Kawit Cavite is mukha siyang hook or pangkawit, pangkalawit. Ang original name nito is Cavite El Viejo, pero pinalitan ito sa original native spelling niya na of Kawit by the Philippine Commission of 1907. Where the country's independence was proclaimed. Other significant sites include the Santa Maria Magdalena Church, also known as Kawit Church, Baldomero Aguinaldo Shrine, and the Candido Triad Tirona Monument, which honors a hero of the Battle of Binakayan. The main historical place in Kawit Cavite is the Aguinaldo Shrine, the ancestral home of the first Philippine President, Emilio Aguinaldo. The Philippines province of Cavite is on the urban municipality of Kawit, also known as the municipality of Kawit. Its population as of the 2024 census is 123,631. It is among the noteworthy locations that play a significant of the history of the nation of the 80s and 90s. The first church was made of wood in 1633 and started construction on the current stone building began in 1738. The diocesan shrine in Paris of St. Mary Magdalene is one of the oldest churches in the Philippines and has significant historical importance. St. Mary Magdalena ay sinaselebrate siya tuwing July 2022. Economic status of Kawit is classified as a first-class municipality. Kawit is listed as one of the faster growing economies in the province based on its 2023-2024 trade alongside other Hello guys, welcome nga pala dito sa Kawit Cavite at dito pala tayo sa Aguinaldo Shrine. At gusto ko lang pala ipakilala sa inyo ang mayor dito, si Angelo Emilio G. Aguinaldo ng Cavite. Vice Mayor nila si Edward R. Samala Jr. Teoplate. Ang municipal councilor nila ay si Eman R. Tuazon, Alvin S. Bunag, Divian R. Pulido, Juan Yesamel R. Gandia, and Gerardo B. Garin. Benevet Tito D. Cahigas, and Cynthia G. Aguinaldo, and Medel E. Saibol. At ang kanila namang language na ginagamit dito na mga lokal dito ay Caviteño. Ang most naman ang ginagamit din dito Caviteño, pero para sa mga ibang mga pupunta ng turista, siyempre kailangan din na gumamit ng English or Tagalog para sa isang ginagamit ng kalahatan ng standard. Para naman maintindihan ng mga pupunta dito na nagtuturis at ng mga pupunta dito para gusto makita itong Aguinaldo Shrine. Nyo ba mga kaibigan, dito sa Kawit kung saan nandito sa likod natin ang bahay ng Emilio Aguinaldo, unang i-display ang Philippine flag noong June 12, 1898 sa kapanahunan ng Philippine Independence Day. Cavite El Viejo or Kawit. Ito ang isang lugar na pinakamatanda sa Cavite at natagpuan siya noong 1587 sa kahawakan ni Emilio Aguinaldo. At dito rin sa lugar na to, idineklara ang Philippine Independence Day noong June 12, 1898. But bago magkaroon ng ganun, meron muna tayong mga sagupaan sa iba't ibang lungsod tulad ng Battle of Binakayan.
So yun guys, trivia lang. Alam niyo ba, si Emilio Aguinaldo, ang unang presidente ng Pilipinas, was a school dropout na hindi naman nakapagtapos ng kolehiyo sa studies at Colegio de San Juan de Letran, and had poor Spanish skills, and he was the one who designed the Philippine flag with the help of Marcela Agoncillo and her daughter. Aguinaldo was also the youngest president of the Philippines at 29 years old and lived long life, dying at 95 years old. Thank you.